Kabanata 351. Okay, nangangako kami na magdadala kami ng mga bodyguard kapag lalabas kami sa hinaharap. Tawa lang ng tawa si Maurice. Tiningnan niya ang galit na ekspresyon ni Severin at alam niyang ginawa lang niya iyon dahil may malasakit siya sa kanila. Baka mas malakas ang mga Novak kaysa sa hitsura nila, Severin. Hindi ka ba natatakot sa kanila? Nag-aalala ako na baka subukan nilang gumawa ng gulo pagkatapos mong humingi ng 300,000 sa kanila at sabihin kay Quintus na lumuhad sa harap natin. Medyo nag-aalala pa rin si Judith nang maisip niya iyon at hindi mapalagay sa buong paglalakbay pauwi. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga Novak, Nay. Hindi natin kailangang matakot sa kanila. Magtiwala ka sa akin. Ngumiti si Severin. Napagtanto mo na hindi lang ang mga Longhorn ang may magandang relasyon sa atin. Kahit si Larry mula sa Draco Hall ay tinatawag akong sworn brother niya. Don't worry, okay. Nakahinga ng maluwag sina Maurice at Judith matapos marinig ang pagtiyak ni Severin. Sir, may kalbong lalaki na nagpakita lang sa labas ng villa na may kasama siyang 5 tao, biglang tumakbo si Lily at sinabi kay Severin. Mukhang mabangis siya. At hinihiling niya na lumabas ka. Dahil hindi kami sigurado kung kilala mo siya o hindi, nagpasya kaming pumasok at sabihin sa iyo. Iyan ay medyo mabilis sa kanila. Sumimangot si Severin, tumayo, at sinabi kina Maurice at Judith, maghintay kayo rito. Titingnan ko ang sitwasyon sa labas. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makalabas siya at tinitingnan ang sitwasyon kay Lily. Nakatayo sa labas ng patio ang isang kalbong lalaki na nakatayo sa taas na halos 2 metro. Siya ay may mga prominenteng kalamnan na nagpamukha sa kanya na napakalakas, at sa likod niya ay may 5 Grandmaster level masters. Ang mga taong iyon ay walang iba kundi ang 5 na ipinadala ng Blood Gang. Matapos patayin ni Severin sina Frankie, Carmen, at Leonard, nagboluntaryo ang kalbong si Janvar na ibalik ang ulo ni Severin. Gayunpaman, nasiyahan sila sa kanilang oras sa kanilang mga unang araw sa Brookborn bago tuluyang mahanap si Severin. Ikaw si Severin. Tumingin si Janvar kay Severin at sinabing may malamig na ngiti, nandito kami para kunin ang ulo mo. Sandali, sino kayong mga tao? I assume you're not the Novak's men. Sa isang sulyap, naramdaman ni Severin na hindi katulad ng mga bodyguard ang mga taong iyon. Partikular ang 5 tao sa likod ni Janvar na nakatingin kay Lily, Hira, at sa 4 pang bodyguards na may pagnanasa sa mga mata. Sa hitsura nito, naisip ni Severin na hindi sila ipinadala ni Novaks. Hindi masama na sabihin sa iyo dahil malapit ka na ring mamatay. Nagdulot ka ng gulo sa Blood Gang, kaya nandito ako para ibalik ang ulo mo. Naikuyong ni Janvar ang kanyang mga kamao at sinabi sa magaspang na boses. No wonder you all look sloppy. Turns out, you're trash from the Blood Gang. Natigilan si Severin nang marinig yun. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya sa kanila, wala na kayong magandang gawin, kumbaga. Sa halip na manatili sa Riverson, nagpasya kayong palawakin ang inyong teritoryo sa Brookborn. Iyon ang ilang ambisyon nyo doon. Habol na tayo. Kahit ang Diyos ay hindi ka kayang iligtas ngayon. Malamig nang umuso si Janvar na may panghahamak sa kanyang mga mata. Sa kanyang palagay, karamihan sa mga bodyguard sa likod ni Severin ay gumagawa lamang ng isang aksyon, at ang tanging makakalaban sa kanila ay si Severin. Sa anumang kaso, nadama nila na dapat ay medyo simple ang pakikitungo kay Severin at sa mga bodyguard na iyon. Ang 6 na magagandang babae, sa partikular, ay eksaktong uri ng mga babae na nagustuhan nila, at naisip nila na ang mga babaeng iyon ay malamang na kinuha ni Severin upang painitan ang kanyang kama. Sir, hindi ba nakakaawa kung papatayin ang 6 na babaeng ito? Napalunok ng laway ang isa sa mga lalaki at ngumiti ng masama habang humahakbang. Alam ni Janvar kung ano ang iniisip ng kanyang kasamang utak baboy at hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin, may point ka. Sayang naman kung patayin sila, at nagkataon na 6 sila. Pwede namang tigisa tayo nun, haha. I call dibs on the one with the biggest back. Nakakadiri.
Sa sobrang inis ni Wendy sa narinig ay naikuyong niya ang kanyang mga kamao at tinitigan ng masama ang 6 na degenerate na lalaki sa kanyang harapan. Hayaan mo na sila sa amin, Master. Matagal na kaming nag-eehersisyo, at tama ang sinabi nila na maaari nating labanan ang bawat isa. Sabi ni Kira kay Severin. Maaari ba natin silang patayin, Master? Ang pagtingin ko lang sa kanila ay nagkakasakit na ako. Galit na sabi ni Abigail. Ang kanilang mga tugon ay nagdulot ng isang ngiti mula kay Severin nang sabihin niya, oo naman. Ipaubaya ko sila sa inyo, pagkatapos. Siguraduhing papatayin sila. Pagkatapos ay tumingin si Severin sa mga lalaking bodyguard at inutusan sila. Haharapin sila ng mga babae, at ang kailangan nyo lang gawin ay itapon ang bangkay. Naiintindihan. Agad namang tinanggap ng mga lalaking bodyguard ang utos. Gayunpaman, lahat sila ay medyo na-curious tungkol sa lakas ng mga babaeng iyon, higit sa lahat dahil sila ay mukhang bata at nagsusuot ng mga nakasisiwalat na nakaistilong damit. Kaya mahirap para sa kanila na sukatin ang lakas ng 6 na babae. Haha, sige, ihahatid kayo namin sa isa-isa. Haha, ang mga tao ng Blood Gang ay parang hindi masyadong mataas ang tingin sa 6 na magagandang bodyguard at isa-isang lumapit sa kanila na nakangiti. Hinihiling mong patayin ka, ngumiti si Wendy nang nakaka-insulto at sumulpot sa isang iglap. Para sa record, ang mga Grandmaster ng Blood Gang ay lahat ay napakahusay na manlalaban, ngunit hindi sila kalaban para kay Lily at sa kanyang mga kasama dahil sila ay binali ang leeg pagkatapos ng ilang beses na welga. Sa simula pa lang, dehado na sila. Hindi kaya, ganyan sila kalakas. Napatulala ang mga lalaking bodyguard matapos pagdudahan si Kira at ang iba pa noon. Pinalakpak ni Lily ang kanyang mga kamay at matagumpay na sinabi, bakit kayong lahat ay nakatulala lang? Hindi ba ninyo gagawin ang inyong trabaho at itatapon ang mga bangkay? Okay. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaking bodyguard at hindi napigil ang mapalunok. Alam na alam nila na ang kanilang lakas, at kahit gaano sila kalakas, ay halos hindi katulad ng mga babaeng iyon. Nagsimula rin silang magtaka kung saan nahanap ng kanilang amo ang gayong kaakit-akit ngunit malalakas na babae para maging bodyguard. Bumalik na si Severin sa sala. Tapos na, nasaan ang mga taong iyon? Isang nakaupo sa sofa sina Judith at Maurice, agad namang tinanong ni Judith si Severin. Nang pumasok siya, bakit sila nandito? Ipinadala ba sila ng mga Novak? Ngumiti si Severin. Hindi. Isa lang silang grupo ng mga walang ingat na tanga. Inalagaan na ito, kaya huwag kayong mag-alala. Nakahinga ng maluwag ang matandang mag-asawa nang marinig iyon. Sina Jada, Victor, at Quintes ay nagkataong nagmamaneho sa kalsada na dumadaan sa villa ni Severin. Si Jada, sa kanyang pagsisikap na subukan at pakalmayan si Quintes, ay nag-alok na imaneho ang kotse ni Quintes para sa kanya upang siya ay maupo sa upuan ng pasahero. Sa pagdaan nila, hindi maiwasan ni Jada na sumulyap sa villa ni Severin habang sinasabi niya kay Quintes, nandoon ang villa na tinutuluyan ni Severin, ngunit ang villa na iyon ay pag-aari ng mga Longhorn. Ibinigay ito ni Henry Longhorn sa kanya. Maswerte si Severin nang makasalubong niya si Henry noong ang matanda ang sakit ng tao ay kumilos. Nailigtas niya ang matanda noon, at nang maglaon ay tinulungan siya ng matanda upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa pagliligtas buhay na biyaya ni Severin. Pinandilatan ni Quintes ang villa na may masamang tingin. Ang galing! Darating dito ang mga elite fighter ng pamilya namin bago maggabi, at patay na si Severin. Tingnan mo, nakikita mo ba ang mga bodyguard na iyon na nagdadala ng ilang bangkay at inihagis sa boot ng kotse? Itatapon ba nila ang mga bangkay na iyon? Nagulat si Quintes nang makita ang nangyayari. Agad namang pinatabi ni Jada ang sasakyan at tiningnan sila sa malayo. Nang makita niya na ito ay eksakto tulad ng inilarawan ni Quintes, hindi niya napigil ang sabihin, mayroon na naman sigurong nanggugulo sa lugar ni Severin ngunit napatay din sa huli. Tiyak na nakagawa na siya ng maraming kaaway. Marami. Ilan? Nakangiting sinabi ni Quintes, wala akong pakialam kung gaano karaming mga kaaway ang ginawa niya,
ngunit papatayin niya ang kanyang sarili dahil sa pagkakasala sa akin. Pagkatapos ay sinabi ni Jada, bukod sa amin, nasaktan din niya sina Easton Locke at Edward Horsfield. Nako, at ang kanyang asawang si Diane, ay napakaganda rin. Tinatawag siya ng ilan sa mga mayamang binata na pinakamagandang babae sa Brookborn, at minsang sinubukan ni Rufus Chavez na magplano laban sa kanila dahil gusto niyang patayin si Severin at gawin siyang kanya. Hindi napigilan ni Quintus na ma-curious. Kilala ang asawa niya bilang ang pinakamagandang babae sa Brookborn. Hehe, bakit siya may in love sa isang tulad ni Severin kung maraming mayayamang lalaki ang naliligaw sa kanya? Hindi ba mas maganda kung magpakasal siya sa isang taong may mataas na klaseng pamilya? Pagkatapos ay sinabi ni Jada kay Quintus ang tungkol sa kwento ng buhay ni Severin, pagkatapos ay isang masamang pag-iisip ang biglang lumitaw sa puso ni Quintus. Hindi napakahirap na patayin o lampuin si Severin, sa kanyang palagay, ngunit napakadaling mapalaya ni Severin sa pamamagitan ng pagpatay o pagkabaldado. Ang asawa ni Severin ay isang magandang babae, at siya ay pinayagang makasama lamang si Severin dahil siya ay natulog sa kanya sa isang lasing na one-night stand at ipinanganak ang kanyang anak na babae. Sa madaling salita, naramdaman ni Quintus na malamang na hindi ganoon kaganda ang relasyon ni Severin. Sa sandaling dumating siya sa conclusion na iyon, nagkaroon ng ideya si Quintus na yakapin si Severin. Dahil ang asawa ni Severin ay ang pinakamagandang babae sa Brookborn, halos tiyak na siya ay isang stunner sa departamento ng hitsura. Hindi mawawala ng anuman si Quintus kung mapapatulog niya ito sa kanya. Higit sa lahat, makakakuha siya ng ilang mga video o mga larawan ng mga ito na gumagawa ng gawa upang ipakita kay Severin, na malamang na magpapagalit kay Severin hanggang sa walang katapusan. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang huwag patayin si Severin ng gabing iyon at naghanda na isagawa ang kanyang bagong plano. Walang sabi-sabing hindi niya sasabihin sa kanyang kasintahang si Jada ang tungkol sa ideyang iyon, dahil alam niya ang karakter ni Jada, bivito niya ang plano kapag nalaman niya ito. Hehe, I can't imagine how stupid Diane could be. Kung ako sa kanya, I would have aborted the baby after find out that I'm pregnant. God knows what went on her mind when she decided to keep the baby even after na kicked out of her family. Nagpatuloy si Jada sa pagmamaneho patungo sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Quintus, sa palagay ko, ang mga tauhan ng aking pamilya ay dapat maghintay ng ilang sandali pagkatapos na dumating sila bago salakayin si Severin. Hindi naman ito kagyat, at nakakuha ka na rin ng isang assassin. Kung magtagumpay ang mamamatay tao, hindi ko na kailangang mag-aksaya ng maraming oras at pagsisikap. Sa kabila ng sinabi nito, hindi optimistiko si Quintus tungkol sa mga pagkakataon ng assassin. Tinansya niya na ang assassin na kinuha nila Jada at ang iba pang inupahan ay malamang na hindi katugma ni Severin. Oo naman. Maaari nating suriin muli ang sitwasyon sa loob ng 2 araw. Sa tingin ko ay darating na ang mamamatay tao sa lalong madaling panahon, at inaasahan namin ang pinakamahusay sa oras na ito. Tumango si Jada at hindi na masyadong nag-isip. Ang desisyon ni Quintus, dahil inakala niyang hamupa na ang galit nito at sa makatuwid ay hindi nagmamadaling sabihin sa kanyang mga tauhan na kumilos. Nang hapong iyon, bumalik si Severin sa kanyang silid at natulog ng masarap. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, nagising siya sa isang tawag sa telepono bandang 5:00 ng hapon. Kinuha ni Severin ang telepono, at tiningnan ang caller ID, at nakitang si Sheila ang tumatawag sa kanya. Hindi niya maiwasang sumimangot dahil isa itong hindi pangkaraniwang mahirap pakitunguhan. Sa kasamaang palad, ang hindi pagpansin sa kanyang tawag ay magiging hindi matalino dahil siya ay anak ng pinuno ng Brookborn Mansion. Matapos pag-isipan pa ito, tinanggap ni Severin ang tawag ng may pag-aatubili. Hello, Sheila, may problema ba? Tanong niya pagka-connect ng tawag. My handsome Severin, please come as soon as you can. Nagsuka ng dugo ang tatay ko ngayong hapon, at ngayon ay wala siyang malay sa kama. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Walang magawa ang boses ni Sheila sa telepono at nasasakal na siya.
Kumunot ang noo ni Severin, at pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya. Ngunit, nang pumunta ako roon kaninang umaga, ay pinalayas ako ng iyong ama at inakusahan ako na isang kwek-kwek na walang etika sa medisina. Kung tapat ako, wala akong intensyon na gamutin ang mga taong gumagawa ng ganoong mga komento tungkol sa aking kakayahan. Kinilabutan si Sheila sa narinig at agad na napaluha. Ho ho, I'm begging you, please. Maagang namatay ang nanay ko, at siya na lang ang natitira kong pamilya. Medyo matigas ang ulo niya minsan, pero mahal na mahal niya ang nanay ko, kaya hindi na siya nakipagkita sa ibang babae pagkatapos mamatay ng nanay ko. Wala pa siyang nahanap na ibang babae nitong mga nakaraang taon. Bagamat may magandang relasyon siya sa mga babae, hindi ko alam kung ano ang magandang relasyon sa kanila. Ano ang gagawin ko sa hinaharap kung wala na siya? Si Sheila ay dalisay sa puso at palaging nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ni Zacarias. Kung mawawala sa Ballard si Zacarias, mararamdaman ni Sheila na parang gumuho ang mundo. Lumambot ang puso ni Severin nang marinig iyon at sinabi niyang, okay, okay. Don't cry. I'll drive over right away. I'll save your father for your sake. Okay, I'll wait for you then. You're the best. I knew you won't ignore my plea for help, because you're a good person. Sabi ni Sheila sa pagitan ng mga hikbi. Agad na ibinaba ni Severin ang tawag at dumiretso sa tirahan ng mga Ballard matapos ipaalam kina Judith at Maurice. Ang orihinal na 30 minutong paglalakbay ay tumagal lamang ng 20 minuto si Severin. Pagka-park ng sasakyan at pagbaba, nakita niya si Sheila na balisang naghihintay sa gate. Halatang sabik na sabik siya habang pabalik-balik doon. Nang makita niya si Severin na paparating, agad siyang tumakbo at yamakap kay Severin, at sinabing, sa wakas nandito ka na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Awkward nang umiti si Severin. Okay, okay, pumasok na tayo at mag-usap. Ang tatay mo ay makakapaghintay pa ng 2 o 3 araw sa kanyang kalagayan ngayon. 2 o 3 araw. 2 o 3 araw na lang ba siya mabubuhay? Napaatras si Sheila ng 2 hakbang at tinakpan ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala, dahil hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan iyon. Napagtanto ni Severin na mali ang pagkakaintindi niya, at nakangiting nagpaliwanag, ang ibig kong sabihin, makakaligtas pa rin siya sa loob ng 2 o 3 araw kahit hindi ako dumating sa oras. Ngayong nandito na ako, siguradong magiging maayos siya. Nini, tinakat mo ako sa utak ko dyan. Kinagat ni Sheila ang kanyang mga labi, pagkatapos ay marahang pinalo ng kanyang mga kamao ang dibdib ni Severin. Dahil sa mga kalokohan niya, parang bata pa sila ni Severin na magkasintahang nanliligaw sa isa't isa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 355. Tara na pumasok na tayo. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Severin nang tumingin siya sa love-struck na maliit na babae sa kanyang harapan, kaya mabilis siyang naglakad papasok ng bahay at iniwan si Sheila na nakasunod sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa pintuan ng silid ni Zacarias, ngunit huminto si Severin sa labas ng pinto nang papasok na sila. Sinenyasan niya si Sheila na tumigil at tumahimik din. Nagkaroon ng talakayan sa loob ng silid, at ang mga tao sa loob ay binubuo ng mga kamag-anak ng Ballard na nakatira sa tahanan ni Zacarias. Hindi napigil ang sabihin ng isa sa mga lalaki, sa tingin mo ba mamamatay ang padre de pamilya natin ng ganito? Hindi pa siya nagigising, at kung iisipin sa kanyang kutis, malamang na nasa panganib ang kanyang buhay. Bumaba si Sheila para sunduin si Severin, and I wonder if that guy is even able to cure his disease. This is just too strange. He was fine kaninang umaga, but then he vomited blood, and hinimete all of a sudden. Sabi ng isang babae. Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa Brookbourne Mansion kung mamatay siya. Masyado pang bata si Sheila para kontrolin ang lahat ng mga ari-arian, at wala rin ang kapatid ni Zacarias na si Zenoa.
Napakaraming taon na siyang nasa ibang bansa at ni minsan ay hindi bumalik. Alam ng Diyos kung buhay pa siya. After a pause, sinabi niya sa babaeng katabi niya, "Wala namang outsiders here, cousin, so I might as well tell you what's on my mind. Let's tell Zenoa if Zacarias dies. We can first think of a way to help Sheila manage the company and maintain everything at the usual capacity. Then, we'll use that as a means of controlling the asset, Sheila that after that we'll control the ball." Okay ba ang tunog? Dalawa lang ang tao doon, ang nakatatandang kapatid ni Zacarias na si Sean Ballard, at ang nakababatang kapatid na babae ni Zacarias na si Darcy Ballard. Pinipigilan ni Sean ang kanyang boses habang sinasabi iyon, at si Zacarias na nakoma na at malamang ay hindi ito narinig. Kumunot ang noo ni Darcy at hindi napigil ang sabihin, "Pwede naman iyan, pero paano naman si Sheila?" Saglit na nag-isip si Sean at sinabing, "Marahil ay maghintay na lang tayong dalawa ng ilang araw at magkaroon ng pagkakataon na magdulot ng aksidente sa sasakyan o kung ano paman. Kapag pareho na sina Sheila at Zacarias ay namatay, maaari na nating ibahagi ang mga ari-arian ng Ballards ng pantay-pantay. Ang mga bagay ay magbabago ng husto sa oras na iyon. Si Zenoa ay babalik, at tayo na ang may huling say sa oras na iyon." Hindi napigilan ni Sheila ang pagkuyom ng kamao habang nakatayo sa labas ng pinto. Napatulala siya dahil hindi kailanman sumagi sa isip niya na ang dalawang malapit niyang kamag-anak ay aasahan ang pagkamatay ng kanyang ama at sabik na kunin ang mga ari-arian ng mga Ballard. Nang maisip ni Darcy ang napakalaking halaga ng mga ari-arian na maaari nilang makuha, isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata at hindi niya naiwasang sabihin, "Bakit hindi na lang natin siya lagutan ng hininga gamit ang mga unan ngayon at tapusin na ito?" Agad namang sinabi ni Sean, "That won't do. If Severan's medical skills is good, it'll pose even more trouble for us kapag nalaman niya. Let's just hope that Severan medical skills are not good enough to save Zacarias. Hindi ba't hahayaan na lang natin ito sa pagkakataon?" Hindi na nakapaghintay si Darcy. Habang tinitignan niya si Zacarias na nakahiga na walang malay sa kama, nagkaroon siya ng urge na magmadaling kumilos at isuffocate siya hanggang mamatay gamit ang unan. Ano pa ang maaari nating gawin? Madaling sabihin kapag ang isang tao ay nalagutan ng hininga hanggang sa mamatay. Sabi ni Sean, hintayin na lang natin kung ano ang sasabihin ng lalaking Severan na iyon. Bata pa siya, kaya sa tingin ko ay hindi niya kayang pagalingin si Zacarias. Nang marinig iyon ni Severan, nagkunwari siyang nagsabi kay Sheila, "Ito ba ang kwarto, Miss Sheila?" "Oo, Dr. Severan." Pinigilan ni Sheila ang galit sa kanyang puso at nakisama siya. "Pakicheck kung okay lang ang tatay ko." Nagulat sina Sean at Darcy nang marinig ang mga boses at agad na nagpanggap na kalmado. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Severan kasama si Sheila. Mahinahon niyang tiningnan sina Sean at Darcy, na medyo nakonsensya nang makatitig sa kanya. Saglit na nag-isip si Sean at sinabi kay Severan, "Mr. Severan, kailangan mong iligtas ang padre de pamilya namin." Nagsuka siya ng dugo kaninang hapon at bigla siyang nahimatay. Hindi na siya nagigising simula noon. "Gusto kong ipahatid siya sa ospital, pero sabi ni Sheila na maililigtas mo siya dahil alam mo ang kalagayan niya." Bahagyang ngumiti si Severan at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Malalampasan niya ito ngayong nandito ako. Iyan ay mahusay." Saglit na natigilan si Sean at pinilit na ngumiti, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang hindi mahahalata na pagkadismaya. Inilabas ni Severan ang isang maliit na kahon, inilagay ito sa isang tabi, at naglabas ng ilang pilak na karayom nang lumingon siya kina Sean at Darcy. "Maaaring bang lumabas muna kayo? Maaaring manatili si Sheila dito at magbantay. Malapit nang magising si Mr. Zacarias, at ang kailangan nyo lang gawin ay maghintay sa ibaba." "Ganun ba? Natutuwa akong marinig iyon." Medyo hindi nakaimik si Darcy, pero patuloy pa rin siya sa pagngiti at pagpapanggap na parang naaliw. Ngumiti si Sean at sinabing, "That's good to know. We were incredibly worried for Zacarias kanina." Isinara ng dalawa ang pinto matapos lumabas.
Nang makaalis na sila, ginamit ni Severin ang kanyang dry needling technique sa ilang bahagi ng ulo ni Zacarias. Ahak! Matapos manipulate ni Severin ang mga karayom, sa wakas ay umubos si Zacarias ng ilang beses at nagluwa ng isa pang subaw ng dugong itim. Severin, nandito ka! Iminulat ni Zacarias ang kanyang mga mata at nakita niyang si Severin ang gumamot sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag at humingi ng paumanhin. I am sorry, Mr. Severin. Kasalanan ko ang hindi pagkakaunawaan sa iyo kaninang umaga. My distrustful side got the better of me. Dad, okay ka na. I'm glad that you're finally awake. Sinabi ni Dr. Severin na maililigtas ka niya, at binanggit din niya na may 2 araw kang mabubuhay kung hindi siya dumating sa oras. Excited na naglakad si Sheila at namula ang mga mata habang hawak niya ang kamay ni Zacarias. Tumango si Zacarias, tumingin kay Severin ng may damdamin, at sinabing, nagawa mo ba akong tretuhin? Wala akong problemang bayaran ka ng $75 milyong para sa iyong mabait na gawa. Ngumiti ng pilit si Severin. Kalimutan mo na ang pera. I came to save you today because of Sheila's filial piety toward you, so don't bother about the money. Mukhang marami ang 75 million, pero numero lang iyon para sa akin, kaya ayos lang. Medyo napatulala si Zacarias. Minsan lang ba niya ang offer kung 75 million at tinanggihan niya ito? Tumingin si Zacarias kay Severin na may kaunting paghanga, dahil alam niyang may higit pa kay Severin kaysa nakikita ng mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ngunit iniligtas mo ang aking buhay. Kailangan kong ipakita ang aking pagpapahalaga sa iyo, at masama ang pakiramdam ko kung hindi mo tatanggapin ang aking pera. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Sheila nang marinig niya iyon, at excited niyang sinabi. Dad, ang pagpapasalamat sa kanya ay hindi maaaring maging mas simple. Hayaan mo lang akong pakasalan siya. Babayaran natin ang ating mga dapat bayaran sa kay Severin kung kaya kong maging mabuting asawa sa kanya. Sandaling natahimik si Severin, at ilang beses na kumibot ang sulok ng kanyang bibig. Si Sheila ay talagang isang dalubhasa sa pagsasamantala sa sitwasyon. Kumunot ang noo ni Zacarias, at halatang napapikit siya sa proposal ni Sheila. Sa paghusga sa reaksyon ni Zacarias, alam ni Severin na hindi pa rin masyadong mataas ang tingin sa kanya ng lalaki, ngunit gayunpaman ay lubos siyang natutuwa na minamaliit siya ng kabilang partido dahil noon pa man ay sinadya niyang lumayo kay Sheila. Agad siyang ngumiti at sinabing, hindi ko rin matatanggap iyon. Please don't be uto, Miss Sheila. Your treasured daughter ni Mr. Zacarias, and it be a big loss for the Ballards if you marry me. Habang nagsasalita ay isa-isa niyang inalis ang mga pilak na karayom at iniba ang usapan ng hindi nabibigyan ng pagkakataon si Sheila na humarang. Tulad ng sinabi ko kaninang umaga, nalason ka. May malaswang dami ng lason sa itim na dugo na iniluwa mo kanina. Ang ginawa ko ay pinilit kong tipunin sa katawan mo ang pinakamaraming lason hanggat maaari bago mo hayaang iluwa ang lahat. Bumantong hininga. Hindi napigilan ni Zacarias na magpakawala ng mabigat na buntong hininga na may masalimuot na ekspresyon sa mukha. Kaninang umaga iyon, sinabi na sa kanya ni Severin na ang kahoy na upuan na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na lalaki ay ang problema, at talagang ayaw niyang tanggapin ang katotohanang sasaktan siya ng kanyang kapatid. Ito ay ang aking ama, okay na ngayon na pinilit mong ilabas ang lason. Bahagyang nag-alala si Sheila at nagtanong dahil sa pag-aalala na hindi niya maisip kung ano ang kanyang gagawin kung ang kanyang ama ay namatay, at ang pag-uusap na kanyang napakinggan mula sa labas ng pinto ay partikular na nakakatakot, at hindi niya inaasahan na kahit na ang mga malapit na kamag-anak ng mga Ballard ay magnanasa sa mga ari-arian ng pamilya at magpaplanong patayin siya at ang kanyang ama. Ngumiti si Severin at sinabing, ang lason sa kanyang katawan ay hindi nabuo sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Inalis ko ang 70% nito kanina, ngunit 10% nito ay nananatili. Gayunpaman, maaari niyang gawin ang kanyang gawain tulad ng isang normal na tao ngayon, at bibigyan ko siya ng 2 herbal na race eta na maaari niyang pakuluan at inumin. Sa ganoong paraan, ang lason sa kanyang katawan ay dahan-dahan, ngunit tiyak na maaalis.
Nakabawi ang kulay ng mukha ni Zacarias at bumangon siya sa kama at gumawa ng ilang hakbang. Pagkatapos ay hindi niya napigil ang mapabulalas, bigla na lang gumaan ang pakiramdam ko. Isa ka talagang himalang doktor, Severin. I'm not a miracle doctor. Nahulaan ko na magsusuka ka ng dugo sa loob ng 3 araw, at hindi ko inaasahan na darating ito ng ganoon kabilis. Inaasahan ko na susuka ka bukas ng umaga, sa katunayan. Mahinhin na tugon ni Severin. Nawala ang isip ni Zacarias. Kung ang kanyang medikal na kasanayan ay hindi itinuturing na isang himalang doktor, kung gayon paano pa ito mailalarawan? Dr. Severin, payagan mo akong yumukod sa iyo. Lumapit siya kay Severin, at mataimtim na tumingin sa binata. Saka pinagsalikop ang 2 kamao sa kamay at yumuko upang ipakita ang kanyang paggalang kay Severin. Napakahirap para sa pinuno ng Brookbourne Mansion na gawin ang ganoong bagay, kaya agad siyang tinulungan ni Severin at sinabing, masyado kang magalang. Magiging masaya ako hanggat hindi ka magpapakalat ng tsismis na kulang ako sa medikal na etika. Maaaring ako ay isang taong makapal ang balat, ngunit pinapahalagahan ko pa rin ang aking reputasyon. Matapos marinig iyon ni Zacarias, hindi niya maiwasang matawa at sabihin, medyo snob ako. Gusto kong husgahan ang lahat sa halaga nito sa pera dahil lagi kong nararamdaman na ang mga tao ay may kaugaliang gumawa ng mga bagay para lamang sa pera. Ang mga individual na tulad mo ay isang bihirang hiyas, Mr. Severin. Pagkatapos ay sinabi ni Sheila kay Zacarias, Dad, pagpasok namin, narinig naming nag-uusap sina Sean at Darcy. Bago pa matapos magsalita si Sheila, iniunat ni Zacarias ang kanyang kamay para sabihing tumigil siya at pinutol siya, huwag ka nang magsalita. Baka nawalan ako ng malay, kanina, pero narinig ko pa rin ang sinabi ng mga walang utang na loob na iyon tungkol sa akin. They are utterly despicable. I really didn't expect that they'd plan to kill me and you for sake of money. Pagkatapos niyang magsalita, ikinuyong niya ang kanyang kamao at sinabing, I'll go down soon and tell them to scram. I want them to leave here with nothing, but the clothes on their backs. I have their bank accounts and all credit cards frozen, and they'll have to leave the company. Lalong nagalit si Zacarias habang siya ay nagsasalita. They're not that competent too, actually. I made them the general managers of 2 companies because I treated them as family, and that's the reason I allowed them to stay here also. Binigyan ko sila ng mga luxury cars at mansions, and I treated them well. I would have never expect them to. Ang bahagyang pagkabalisa ni Zacarias ay nagudyok kay Severin na paalalahanan siya, huwag kang magalit. Maaaring ang iyong katawan ay nasa mas mahusay na kondisyon ngayon kaysa sa dati, ngunit kailangan mo pa ring magpahinga ng tahimik sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Zacarias kay Severin, ikaw ang aking tagapagligtas, Mr. Severin, at naunawaan ko ang maraming bagay pagkatapos ng aking makitid na pagtakas mula sa kamatayan ngayon. Walang mas mahalaga kaysa sa kalusugan, at ang pera ay isang panlabas na bagay. Pagkasabi noon, huminto siya saglit bago nagpatuloy, malaking pabor ang utang na loob ko sa iyo ngayon, at kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang at tutulungan kita kung ito ay nasa aking kakayahan. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Severin, ngunit maya-maya ay lumitaw ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ngayong binanggit mo ito, mayroon akong isang bagay na nangangailangan ng iyong tulong. Agad namang tuwang-tuwa si Zacarias nang marinig iyon, dahil ayaw niyang magkaroon ng pabor kay Severin. Sabihin mo. Ngumiti si Severin. Marahil alam mo ang tungkol sa nangyari sa pagitan ko at ni Easton Locke. Gusto kong pahirapan sila, at nabalitaan kong umaasa sila kay Edward at sa Horsfields kung nasaan sila ngayon. Simple lang ang hiling ko. Gusto ko lang masugpo ang Horsfields. Nagkasundo na ang mga Langhorne at ang Zelangko na tumulong, at ang karamihan sa pakikipagtulungan sa negosyo sa kanila ay malapit ng wakasan. Naunawaan ni Zacarias ang ibig sabihin noon ni Severin at nakangiting sinabi, haha, huwag kang mag-alala, kung gayon. Dahil kumilos na ang mga Langhorne at ang Zelangko,
malulugi sila sa loob ng 2 araw nang hindi hihigit sa 2 araw kung kikilos din kami. Kailangan pa nilang mangungutang ng maraming pera, at kung hindi namin sila matustusan ng mga materyales, mapipilitan sila kung magbabayad sila ng kanilang utang sa oras na mabayaran nila ang kanilang utang sa mga kliyente. Haha, panatag ang loob kong marinig iyon, Mr. Zacarias. Tumawa si Severin at nagsimulang isipin kung ano ang magiging reaksyon ni Lucy kapag nalaman niyang si Easton ay naging isang mahirap na tao, at ang pabangkarote ng loss pati na rin ang pagkakautang ng napakalaking halaga ng pera sa ibang tao. Tara bumaba na tayo, sabi ni Zacarias habang nakatingin kay Sheila. Malusog ka na naman, nakakagaan ng loob. Si Sean, na naghihintay sa sala pababa, ay agad na humakbang at nakangiting sabi nang makitang bumababa si Zacarias. Sa sandaling iyon, may mga kamag-anak at katulong din ang nagtipon dito. Luminga-linga si Severin sa paligid at naakit sa isang 40-something servant, na ang ekspresyon ay medyo kinakabahan na natatakot, kahit na si Zacarias ay bumaba ng hagdan. Malamig na ngumiti si Severin dahil nakilala na niya ang salarin sa likod ng pagkalason. Zacarias, ikinagagalak na makita kang muli sa kulay rosas na kalusugan. Nag-aalala ang lahat sa iyo. Lumapit din si Darcy at ngumiti ng may pag-aalala. Ngumisi si Zacarias sa kanyang puso. Kung hindi niya narinig ang pag-uusap ng dalawa nang wala siyang malay, iisipin niyang mabubuting kamag-anak ang dalawa. Nagdilim ang kanyang mukha at malamig siyang ngumuso, "Bodyguards, please." Isang grupo ng mga bodyguard ang sumugod mula sa labas. Agad na sinabi ni Zacarias, "Akala niyo ba hindi ko maririnig ang sinabi niyong dalawa kanina? Umaasa kayo na makikita niyo akong mamatay para hatiin niyo ang mga ari-arian ko sa isa't isa, at sinabi niyo pa na gagawa kayo ng aksidente para sa pagpatay sa anak ko. Baka nawalan ako ng malay at hindi ko maimulat ang aking mga mata, ngunit narinig ko ang bawat sinabi niyo." Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang pangungusap, humakbang siya pasulong at tinitigan ang kabilang partido habang sinabi niya, "Hindi ko kayo pinakitunguhan ng hindi patas, kaya nagdudulot ito ng malaking pagkabigo kapag nalaman ko kung gaano kayong walang utang na loob." Seryoso, masyadong ambisyoso si Sean. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan iyon, bagamat narinig ko na hindi sila mabubuting tao, dahil sila ang nagpapahirap sa kanilang mga nasasakupan. Nagbulungan ang ibang kamag-anak ng Ballard at tinuro silang dalawa. "This is a misunderstanding. You're mistaken. We never said anything like that." Nagulat silang dalawa noong una, ngunit agad na kumalma si Sean at sinabi kay Zacarias, "You're misheard us. It's due to the hallucinations you had when you unconscious kanina, o dahil na naginip ka, Darcy and I could never say such things." Agad namang dumuble si Darcy. "Oo, tama. Marahil ay may naririnig kang mga bagay-bagay habang ikaw ay walang malay. Hinding-hindi namin madadala ang aming sarili na gawin ang isang bagay na ganoon. Iyan ay isang bagay na hindi namin magagawa, kahit na kami ay kasing tapang ng 10 leon." Ngumuso ulit si Zacarias. "Iniisip mo na suffocate ako ng unan tapos sasabihin mong hindi ka mangangahas. Kung hindi niligtas ni Mr. Severin ang buhay ko ngayon, nahati na sana ang mga ari-arian ng pamilya ko sa inyong dalawa, hindi ba? Sa pamamagitan ng budi ng lahat ng mabuti, malamang na hindi mo kami narinig." Ipinatong ni Darcy ang kanyang kamay sa kanyang puso. "Nagsasalita ako mula sa aking konsensya. Stop pretending, you two. Narinig namin ni Mr. Severin ang bawat usapan niyo." Walang magawang umiling si Sheila. "Hindi ko ini-expect na ganyan ka pala." Sipain sila palabas at i-freeze kaagad ang kanilang mga bank account. Pinapayagan lamang silang magdala ng ilang damit. Huwag silang magdala ng mga kotse o anumang bagay na may halaga. Sinabi ni Zacarias sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabi sa kanilang dalawa, "Hindi na kayo bahagi ng Ballards. Huwag na kayong mag-isip na kunin ang alinman sa aking mga ari-arian. Nakagawa kami ng malaking kontribusyon sa kumpanya at sa pamilya. Paano mo kami tretuhin ng ganito, Zacarias?" Hindi matanggap ni Sean ang mga nangyayari. Darcy went so far as to say, "Mahalaga ba kung ganyan ang sinabi namin?
Nagbibiruan lang kami ni Sean. Bawal na ba kaming magbiro ngayon? Lumabas ka na, o sasabihin ko sa mga bodyguard na baliin ang inyong mga binti. Hindi napigilan ni Zacarias na umungol at galit na galit. Nagkatinginan silang dalawa sa takot at nagngangalit ang kanilang mga ngipin nang tumalikod sila para umalis. Are you okay, sir? Naka-recover na po ba kayo? Anong sabi ng doktor? Lumapit ang mayordomo at nag-aalalang tinanong si Zacarias. Kabanata 360. Nakaramdam ng emosyonal si Zacarias habang tinitingnan ang walang pamilya na matandang nag-alay ng mahigit 30 taon ng kanyang kabataan sa mga Ballard. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako, sinabi ni Mr. Severin na nalason ako, at karamihan sa mga lason sa aking katawan ay sapilitang pinalabas. Bibigyan niya ako ng Race Eta ng halamang gamot sa lalong madaling panahon, at kailangan ko lang pakuluan ang mga halamang gamot upang maiinom. Nakahinga ng maluwag ang matandang mayordomo at sinabi kay Severin, "Salamat, Mr. Severin." Si Severin, na lihim na nagpapansin sa mga katulong, ay ngumiti sa matandang mayordomo at sinabing, "Tanggapin mo. Magkaibigan kami ni Sheila, kaya tama lang na tulungan ko siya." Pagkatapos ay hiniling niya sa isang tao na ilabas ang papel at panulat, isulat ang Race Eta, at ibinigay ito sa matandang mayordomo para makapag-ayos siya ng isang tao na kumuha ng mga kinakailangang halamang gamot. "Sir, paano ka nalason kung nasa bahay ka sa lahat ng oras na ito?" Hindi naiwasang tanungin ng matandang mayordomo si Zacarias habang iniisip kung ano ang posibleng maging sanhi ng pagkalason. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Zacarias sa kanyang puso at ayaw na niyang magsalita pa. Ikinaway niya lang ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ito ay isang pagsubok na panahon para sa lahat, kaya mangyaring huwag masyadong mag-alala. Ayos lang ako, at maaari na kayong lahat ay bumalik sa kani-kanilang tungkulin." Naiintindihan. Pagkatapos ay lumabas ang matandang mayordomo kasama ang mga katulong at iba pang miyembro ng Ballard. Pagkatapos ng ilang hakbang, gayunpaman, direktang itinuro ni Severin ang nasa katanghaliang gulang na babae na pinagmamasdan niya kanina at sinabing, "Sandali lang. Tumigil ka." Bahagyang nanginginig siya sa takot at pagkatapos ay sinabi sa gulat, "Oo, sir, may problema ba?" Natigilan din si Sheila at hindi niya alam kung bakit biglang sisigawan ni Severin ang utusan nilang si Lena. "Anong ginagawa mo?" Si Lena ay nagtrabaho ng maraming taon para sa aming pamilya. Agad namang ngumiti si Severin at sinabing, "Wala. May nalaglag lang siya." Kinuha ni Severin ang isang pitaka sa lupa, lumakad, at ibinigay sa kanya. "Nahulog mo ito." "Salamat, Ginoo." Naramdaman ni Lena ang malamig na pawis sa kanyang puso at hindi napansin na nahulog ang kanyang pitaka. Naisip niya kanina na natuklasan ni Severin ang kanyang ginawa at natakot siya bilang resulta, ngunit ang lahat ay tila isang maling alarma. Hindi na kailangan magpasalamat. Ito ang tamang gawin. Ngumiti si Severin, mukhang hindi nakakapinsala tulad ng isang kalapati. Kinuha ni Lena ang wallet at mabilis na lumabas. Naghintay si Severin hanggang sa makaalis si Lena bago sabihin kay Zacarias, sabihin sa isang tao na bantayan si Lena. "Inaasahan ko na malapit na siyang umalis sa Ballards. Siguraduhin laging may sumusunod sa kanya kung saan siya pupunta." Sandali, saglit na natarante si Zacarias at tinanong si Severin, "Hindi mo ba sinabi na ang pagkalason ko ay may kaugnayan sa upuang kahoy na iyon? Bakit mo sinasabi sa akin na magpadala ng isang tao na magbabantay sa kanya? Sa tingin mo ba ay may kinalaman siya dito?" Ngumiti ng pilit si Severin. "Ang iyong upuan na gawa sa kahoy ay nabasa sa lason bago ito ipinadala, kaya walang kapatawaran ang iyong kapatid na masangkot sa iyong pagkalason." Pagkatapos ng isang pause, sinabi ni Severin, "Ngunit ang lason ay hindi masyadong malakas, at kung gagamitin mo ang kahoy na upuan bilang isang daluyan upang dahan-dahan, at pabago-bago ang lason, hindi ito papasok sa iyong katawan ng kasing bilis. Kung iyan, may isang uri ng sandalwood na insenso na magiging sanhi ng anumang lason na pumasok sa iyong sistema upang magkaroon ng mas mabilis na epekto." Hinihingal. Huminga ng malalim si Zacarias matapos marinig iyon.
Tiningnan ni Severin ang ekspresyon ng kabilang partido at alam niyang naniwala si Zacarias sa kanya. Tumango siya. Noong ginagamot kita sa kwarto mo kanina, naamoy ko ang isang mahinang halimuyak na napakakaiba. Maaaring mainam na gamitin ang insenso ng mag-isa, ngunit ito ay lubhang nakamamatay kung ihalo sa makamandag na gas na ibinubuga mula sa iyong kahoy na upuan.